Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, mayroon tayong isang subscriber. Ito, baguhan lang po siya sa PFSense. Nagtatanong po siya sa akin about dito sa PFSense niya. Ang tinatanong po niya sa akin, paano ba daw i-instant limit sa buong network ang kanilang bandwidth? Kasi palagi daw high latency at saka nagpa-packet loss yung kanilang internet dahil nga nagko-congest. Hindi niya mahuli kung sino ang mataas na gumagamit. Pero tinuruan ko siya na hanapin niya doon sa traffic graph, tapos titingnan niya kung sino yung IP doon na pinakamataas na gumagamit na bandwidth. Yun po yung ililimit niya. Pero ang gusto po kasi niya is gusto niya isahan lang para makontrol niya agad. Okay, so ituturo ko sa kanya ngayon kung ano yung pinaka mabilisan na way kung paano mag-limit ng isang buong network. Ililimit mo yung bandwidth gamit lamang dito sa traffic shaper at saka dito sa firewall rules. Okay, so dito sa PFSense, kasi ang scenario po kasi sinasabi niya, minsan daw may mga pasaway daw na nagdo-download kasi hindi pa siya masyadong familiar sa PFSense at saka bago pa lang siya sa company, kaya hindi niya masyadong kabisado yung network. Kasi ang pinakamahirap na scenario is parang minanala niya na yung network. Biglang nag-resign daw yung dating IT, tapos baguhan lang po siya, tapos hindi niya alam kung paano i-limit biglaan. Okay, so ito, quick tutorial lang to mga kapitbahay, no. Ito, ituturo ko sa kanya kasi alam ko may meron na akong mga video nito pero para gusto niya mas simple lang, sisimplihan lang natin kung paano ang pinaka the best na pag-limit ng buong network sa bandwidth dito sa ating PFSense firewall. Alright, so let's go. Ituturo ko sa inyo kung paano. So let's go, pupunta tayo dito sa PC natin, ililimit natin, pero hindi ko muna i-okay kasi automatic pag in-okay ko yan, malilimit yung iba. Okay? So, let's go. Titingnan natin. Sana walang gumagamit masyado. Pero kung inyo mapapansin, sa office namin, yan, medyo madami pa kasing tao. Yan. So, hindi muna natin i-diretsong i-save para hindi maapektuhan sila. Right? So, let's go. Ituturo ko sa inyo. Quick lang to, no? Ang sabi niya kasi, para ma-limit niya agad, para matrace niya doon, kasi hindi daw pwede na mag-down yung internet nila kasi nag-iisa pa lang internet nila, baka mapagalitan daw siya. Gusto niya i-limit agad bigla para, kasi syempre, di ba, pag i-limit mo na, hahanapin mo pa yung IP, mahihirapan ka sa dami kasi naka-DHCP lang daw sila. So, gusto niya biglaan, tapos sa kanya hanapin yung IP na yun, tapos sa kanya gawa ng rule para once na tinanggal niya yung pinaka-main rule na nag-limit, automatic, si IP na yun, automatic, malilimit na rin. Alright, so let's go. Punta tayo dito sa PC natin. Ayan, so ito yung PFSense natin, no? So, una-una, punta ka lang dito sa firewall rules. Ayan, tapos punta ka dyan. Rules, ayan, sa rules. Pag kinlik mo yung rules, ayan, mapupunta ka na dyan. Siyempre, pupunta ka doon kung saang VLAN or kung saan LAN mo i-effect yung pinaka-limit mo. Pero bago mo ilagay yan sa rules, siyempre, gagawa ka muna dito. Ayan. Automatic sa akin ang ginagawa ko, may automatic backup ako na na traffic shaper. Yan. Automatic dito sa limiters. Meron akong mga naka-save diyan na kung yan, katulad nito. Yan, mayroon akong APL, yung company plan, client po namin yan, APL down, APN up. So yan yung mga naka-reserve ko ng mga limiter para in case na gagamitin ko, isi-select ko lang siya dun sa rule, automatic magli-limit po yun. So, ang example natin ngayon, ito, yan. Yung download, yan. So, ang gagawin natin is, naka 4, pero bakit naka 3? So, lagyan natin 4. Yan. Create ka muna ng limiter. Paano nga ba mag-create nito? Basic lang, no? Punta ka lang dito sa firewall, tapos click mo tong traffic shaper. Yan, traffic shaper. Tapos pag click mo yan, ito na lalabas. Tapos select mo yung tab na limiter. Yan, pag na-select mo na yung limiter, add nyo ka lang. Ayan. So pag nag-add nyo ka dyan, lagay mo yung pangalan. So syempre una palagi yung download kasi input output kasi yung nasa sa option doon dito sa PFSense natin. Makikita nyo mamaya. Ayan. So dapat automatic download. Pag sinabing in, download yun. Pag sinabing out, so upload yun. Okay? So lagay mo lang pangalan dyan, enable mo, tapos lagay mo yung bandwidth kung kunyari yung internet mo is up to 50 Mbps. So palaging nagko-congest or palaging ito rin yung isa sa option, no, kung paano i-limit yung buong network para parang buffer bloat din. Yan, para mabilisan dito mo na gawin. So lagay mo kunwari up to 50. So ilagay mo na up to 40. Yan, para hindi mag-congest, para
hindi magkakaroon ng traffic doon sa internet mo, para hindi mag-high latency, bibigyan mo ng 5 MB na ng 10 MB na allocation or 5 MB. So lagay mo diyan 40. Okay? Tapos lagay mo na diyan, wala ka na ibang babaguhin. Save. Okay? So sa akin, meron na ako. Ito yung sample natin, yung 3 MB. Yan, 3. Edit natin yan, gawin natin 4 kasi 4 yung naka-select. So dito yan, may option yan, kilobyte ba or megabyte. Yan. Ayan, okay. So naka 4 MB po yan. Okay? So bakit nag 5? 4 lang. Ayan, tapos save natin. Mas maganda kung mag-create ka palagi nito mga sample mo, kumari 10 MB, 20 MB. Ayan, lagyan mo na lang ng pangalan para ma-identify mo mabuti. Okay? After mo makapag-create ng limiter, punta ka na dito sa Firewall Rules. Ayan. Tapos hanapin mo lang kung sino yung ililimit mo dyan. Siyempre, sa LAN tayo. Diba? Sa LAN tayo. Ayan, punta tayo dyan sa LAN. Tapos, hahanapin natin. Kung yung mapapansin, may meron akong mga naka-static IP dito. Ayan. Lahat yan, pwede ko siyang i-limit individual. Like, for example, etong ayan, may nakasulat dyan, limit bandwidth. Ayan. May nakasulat po dyan. Ayan, si 52. Kung nyo napapansin, gumagana po yan. Okay? Dahil nga nakalimit yan, naka 4 MB lang yung kaya niyang, 4 MB lang ang pwede niyang gamitin na bandwidth. Okay? Iyon. Dito kasi minsan nagkakamali eh. Ayaw gumana. Eto mga kapitbahay, kapag nilagay mo yan UDP, ibig sabihin, internet lang yung malilimit. Yan. Pero pag nilagay mong any or TCP, so yung local connection mismo ng tag nito, ng internet niya or ng traffic niya is malilimit din. So dapat naka UDP lang. Okay? So pagpunta mo dyan, punta ka dito sa Firewall Rules. So dahil nga gusto niya pang kalahatan, siyempre kung ngari, saang interface mo ba pwedeng, or saang interface mo ba siya ililimit? So sa kanya dito sa LAN, kasi wala siyang VLAN eh. Ayan, so punta ka dito sa pinakababa. Ito yung pinaka-default rule mo. Ayan, yan yung pinaka-default rule mo. Ang gagawin mo lang dyan is, napaka-simple lang, no? I-edit mo lang to. Edit mo lang yan. Ayan. Ayan, edit mo lang yan. Siba ganyan nakalabas. May makikita kang ganito, advanced option, advanced. So, display advanced option mo lang. Pag i-scroll down mo sa baba, may makikita ka dyan, in and out pipe. Yan, dyan mo ilalagay yung kinreate mong traffic shaper. Yan. Pag kinlik mo yan, automatic, pag nag-create ka doon, automatic, pag kinlik mo yung drop down, lalabas na po yan dyan. Okay? So, naggawa tayo ng 4 MB, di ba? Ito, 4 MB. So, pag sinabing in, automatic, download dyan. So, lagay natin dito, yan. Download, 4 MB. Tapos, pag sinabing out, so dito sa out, lalagay natin yung upload. Yan. So, yan. Okay, so kung inyo papansin, hindi ko pa yan ino-okay. Tingnan nyo, kung inyo papansin, fast. Kung inyo mapapansin, ang nakukuha ko is nasa 60 plus. Kasi naka-ano to, list line eh, nasa up to 52 eh. Okay? Ililimit natin sa per MB lang. Okay, so dahil kunti na lang yung tao, kung inyo papansin, kunti na lang yung tao. So, let's go. Okay natin. Okay. Ayan. Uy, input out cannot be the same. Wait, mali. Na-scroll natin. Ay. So, dapat dito. Upload. Save. Ayan. Tapos, apply mo lang. Ayan. Tapos, monitor. Para mag-refresh. Ayan. Kung nyo papansin, pag nag-fast.com tayo, bisa natin. Ayan. Kung nyo papansin, 4 lang. Kahit saang PC yan, sa labas, 4 MB ang paghahati-hatian nila. So, sobrang bagal niyan, no? Kung nyo papansin, 2 na lang yung nakukuha. So, ibabalik natin. Tatanggalin natin ulit. Rules. Punta ka sa baba. Ito yun. So, edit. Tapos, tanggalin natin to. Inan natin. Yan. Inan natin yan. Save. Yun, sana walang magreklamo. Sabi mo, uy, bumabagal internet. Ayan. So, balik tayo dito sa fast.com. Ayun, o, diba? Pumalo agad. Alright.
ganun lang kasimple, no, kung paano mag-limit ng internet natin na mabilisan, no. Yan, sana dun sa tropa nating IT na nagtatanong, na baguhan pa lang dito sa PFSense, ganun lang din, okay? So, pwede mo siyang i-limit per IP, gamit lang din doon sa rules. Okay? Ano nga ba ang settings nun? Ito, papakita ko sa inyo. Ang settings nun per IP, like for example, ito, rules, sample dito sa LAN, ito yung sample niya, wari ito, edit. So, pag per IP, siyempre, ganun, pass, action pass, tapos interface, kung saan interface mo siya papupuntahin. So, IPv4, tapos protocol UDP, tapos dito sa source, kung saan manggagaling. So, iselect mo lang dyan, source address, ayan, address or alias. Ayan, marami kasi yan kung saan mo siya ilalagay. So, ilalagay natin sa alias kasi, yan, IP, tapos ilalagay mo yung IP ng PC. Okay, kahit naka-dynamic ka, mag-e-effect po yun. Pero, kinabukasan, kapag nag-shutdown siya ng PC, pag nagbago yung IP niya, mawawala yung effect yung rules na to. At saka dapat, recommended na dapat kapag nag-control ng bandwidth ka sa isang network or isang PC or sa isang device, dapat naka-static IP siya para in case na mag-restart siya kinabukasan, ganun pa rin. Okay? Ayan, so, punta ka lang dito sa destination, pwede mo siyang i-select na destination kung saan. Yan, marami yan. Any, tapos lagay mo rito kung saan mo siya ilalagay. Pero dapat any para lahat. Lahat para kahit saan siya magpunta, yun pa rin ang makakuha niyang speed. Tapos lagyan mo na lang description. Tapos dito sa baba, ganun din gawin mo. Ilagay mo na lang yun. Ayan o. Yung kinreate mo kaninang traffic shaper. Okay? So, ganun lang. Ganun lang ka-basic. Ayan, tapos okay na yun. Tapos, save mo na. Okay? Tapos, automatic, mag-e-effect agad yung kasi dito sa PFSense, ganun din. Ayan. So, ganun din sa Microtech, no? Kapag sa Microtech, doon sa rules, ganun lang din gagawin mo. Isi-select mo lang yung buong network, automatic yon, malilimit lahat yon. Almost the same lang din naman lahat ng firewall, no? Iba-iba lang yung mukha, pero almost the same lang din yung features or kung paano siya nag-work. Alright, so maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo for today's vlog. Ayan, sana hindi kayo magsawang magsuporta sa akin. Ayan, kung may comment kayo or may katanungan, comment down below at saka tatanungin nyo ako or may katanungan kayo, comment down below para masagot natin. Alright, so maraming salamat. Hanggat kaya natin sagutin, sasagutin natin. Alright, so peace!